magkano ang kinita ko sa pag-aalaga ng baboy sa loob ng 2 months and 7 days. Meron akong 10 baboy na inaalagaan. At sa loob ng 67 days, nakabenta ako ng 4 na pirasong baboy. Yung 3 doon, pang lechon. Yung nakita yung mga upgraded native pig ko dyan. Saka yung isa, yung pure hybrid natin, nabenta ko kanina lang. So, ipapakita ko sa inyo, kumita ba ako o nalugi ako sa pag-aalaga ng baboy within 2 months. Eto na mga paps, bayad nitong isa na to. 10,000. Kukunin na bukas. Pang lechon. Ito ang ating mga upgraded native pig. So, 2 months siya. Ang benta ko ng isa, 10,000. So, bali nakaisa na tayo. Kukunin niyang isa sa... Ito mga paps, April 28. Nabenta na natin yung dalawa na ating baboy. So, ito, nag2 buwan nung April 26. Nung 25, nabenta ko yung isa. Tapos ngayon, 28 April, nabenta ko yung isa. So, ang presyo ko dyan ay 10,000 pesos. So, ito ngayon yung bayad ng isa kanina. So, dadalawa na yung natira. Doon sa 2 buwan na inalagaan ko, ay kumain ito ng, sabihin na lang natin, sagad natin, 2 sako. Pero hindi man to nakakain ng 2 sako dahil nga maliliit pa sila noon. Sabi natin 1.5 na sako na nakain. Pero isagad na nga natin sa 2. So 4,000 yon. Tapos yung puhunan niya 3,500. Ito mga baboy natin dito mga paps, 2 months and 7 days sila bukas. So may titingin dito. Kung magkasundo kami sa presyo, ay ibebenta ko tong isang mas malaki. Ang presyo ko dito 260 sa live weight. So kung aabot sila ng 260, ibibigay ko na itong isang ito. Ito isa naman, siguro marahil gagawin ko itong inahin para mas mabilis tayo makapagparami ng ating baboy. Ang estimate ko na timbang ng aking baboy ay hindi bababa ng 90 kilos. So ang usapan namin doon sa mamimili ng aking baboy ay kung umabot siya ng 90 kilos, 260 per kilo ang live weight. Pero pag hindi siya umabot ng 90 kilos, 255 ang live weight. So dahil nga sa kapante ako, dahil ine-estimate ko siya, depende yun dun sa laki kasi. So lumalabas na 92 ang estimate ko na timbang niya. Pero dito na sa actual na pagtitimbang namin ay 85 lang pala. So parang nakita ko na ang baboy pala pagka bata pa na hindi siya umabot dun sa stage na pinapakain mo siya ng, o kung yung hindi mo pa napakain ng finisher, ay nakita ko na mas magaan yung timbang niya. Kasi napakain ko pa lang dito, nandun pala ako sa stage ng starter, minimix ko yung grower kasi ito ay 67 days pa lang siya. Kaya yung sigurong dahilan hindi siya umabot ng 90 kilos. Sa ngayon mga paps, ito na lang natira sa ating mga baboy. So yung ating Tom and Jerry, yung 4 dati na itim, ay 3 na yung natira. Tapos yung ating Doding Daga na 4 din, ay 2 na lang natira. So itong medyo maliliit natin ay 5 na lang natira. Saka yung isa dito kay Principella ay nabenta rin natin kanina lang. Yung isa, kaya isa na lang natitira dito. So overall, ang ating baboy ngayon dito ay 6 na lang. 4 na bale yung nabenta natin mula nung April 25. Nagbenta na tayo. Yung ibinenta natin ng mga kapatid dito, ang mga itim na to ay 1 month old pa lang. Nabenta natin ng 6,500 yung pinakamaliit. Hindi ko ibinibigay itong mga lalaki kasi mas malalaki ng presyo. Then yung kapatid naman ng 2 puti na yan ay nabenta ko ng 10,000 each. Pero ngayon hindi ko na rin ibebenta ng 10,000. Siguro nag-average na ako dyan ng 14 to 15,000. Yung aking mga upgraded native pig, nabenta ko in 2 months. So ito ang mga pang-lechon. Ang benta ko sa isa ay 10,000. So dito tinuos ko, kumita ako ng 2,500 bawat isa. So doon sa dalawa na naibenta ko, kumita ako ng 5,000. Yung itim na native pig, nabenta ko naman siya ng 6,500 pesos.
So doon, sa 1 month na yon, kumita ako ng 1,500. So doon sa tatlo na native pig natin, kumita ako sa kanila ng 6,500 pesos. Then kani-kanina lang, ibinenta ko naman yung isang hybrid natin, 255 per kilo ang live weight na benta ko kani-kanina. So magkano ang kinita ko doon? Ang kinita ko kanina doon sa isang baboy ay umabot siya ng 11,700. So kung ikukumpara natin doon sa mga native pig na naunang inalagaan ko, kumita lang ako ng 6,500. Pero doon sa hybrid na ibinenta ko kanina, ay kumita ako ng 11,700. So napakalayo yung agwat. Kung ganun pa man, ay hindi ako tumitigil doon sa pag-alaga ng mga native pig natin. At balak ko pa nga na gawing inahin yung isa dito sa ating mga native pig. Kasi pagdating ng araw, pag dumami to, mas tingin ko hindi naman siya gaanong maselan. Lalaki din yung kita natin. Saka kung eto ay makuha ko yung tamang age ng pagbebenta, itong mga native pig natin dito, sa palagay ko, mas kikita pa ako dito. Kasi nagpapakain na ako ng mga alternative feeds. Meron na akong pinapakain dito ng mga organic. Yung mga tinatanim ko dyan ay nagagamit ko na para pakainin yung ating mga native pig. So, nakaka-less na ako, nakaka-menos na ako doon sa pagkain ng mga ating native pig. So, sa palagay ko, kung ganito pa rin ang presyo ng baboy natin in 2 months, pwede ko nang ibenta to. At least na-lessen yung gastos ko sa kanila sa pagkain, lalaki naman yung kita ko. Pero overall talaga, mas malaki yung kitaan dun sa hybrid na mga alaga ko. Kaya bukas, Sabado, May 10, darating yung 4 ulit na piglets natin para alagaan dito sa ating Agribisi Farm. So maraming salamat mga paps sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Continuous lang naman ako na nag-share kung ano yung nangyayari sa aking farm. At pinagpapasalamat ko sa inyo, hindi kayo bumibitaw. So dito mga paps, sa journey ng Agribisi Farm ay hindi ako nagsisisi kung bakit ako nag-diversify. Nag-alaga na ako ng baboy. Maliban doon sa hito, sa tilapia. Kasi nakita ko talaga yung potential na mas malaki ang kikitain ko dito sa pagbababuyan kaysa sa yung paghihito. Ito, mga experience ko, sinasabi ko sa inyo para at least kahit papano makapagbigay ako ng tip kung ano yung maganda na papasukin nating negosyo, lalo kung nasa probinsya tayo. So maraming salamat sa inyong mga support mga paps. Keep updated on Agribisi Farm uploads. God bless us all. Babush!